So, eto na nga. Short story habang kumakain with my jokwa. Yee, chismis yarn. Okay, eto na nga. Paano kami nagsimula ng aking jowa? Paano ko siya nakalala? And I just want to share lang kasi till now, I'm so happy and blessed na yung taong hinahanap at hinihiling ko ng matagal na panahon ay na-meet ko na. May ganon. So, ito na nga. Bumalik ako sa dati kong trabaho because some reason bakit ako nawala ng ilang buwan is secret na yon. So, yun, with the same company, actually, wala akong ini-expect na kahit ano pagbalik ko sa trabaho ko. So, yun na nga, bumalik ako ng may bago ng staff. Yung iba naman kakilala ko na kasi ako lang naman yung nawala ng 3 months. At unang pasok ko is wala siya that time, rest day. Kinabukasan nagkita na kami. Unang sila'y ganon, char. Una, di ko siya pinapansin dahil hindi naman ako nag-i-entertain ko dahil ayoko namang maging feeling close. So yun, while in duty, naalala ko kumakain sila ng potato corner with my friend na katrabaho namin. So ako kumuha ko dahil sa kapal ng mukha ko, kala ko sa friend ko yun, sa kanya pala yun. Binili niya, inalok niya lang yung mga katrabaho ko. So fast forward tayo mga me while in duty or break time until eto na, nagkakabiroan na, and the same time nagkwentuhan na about life. Tas may katagapangang subukan lang natin, at least we try. Una, inaasar namin siya sa katrabaho namin. Hala, ang gaga, ako yung asar, ako yung napopol. No, I mean it's crucial. Crucial. Hindi pa ako sobrang attracted sa kanya that time, pero may part kasi na pag nag-uusap kami, yung gusto ko sa guy is nakikita ko sa kanya. Ay basta hindi pa ganun kalalim yung feelings, and also bata kasi siya sa akin, and hindi pa ako nagkakaroon ng boyfriend na mas bata sa akin. And naisip ko din, dalawa na anak ko, tas papatol ako sa binata na bata. Uy, child abuse. Pero hindi ko intensyon na mahulog kasi that time may boyfriend ako ay nagkakalabuan na kami. Actually, sobrang labo na. Bumalik lang ako sa kanya dahil kala ko magiging okay na. Hindi na pala talaga okay until siya nagkwento din siya na meron siyang partner na may baby na, and inako niya yon. At ayun, hindi rin pala nag-work yung sa kanila. So ako, parang napapaisip ako na what if o kung siya, parang ganun yung nasa isip ko that time. Sobrang labo, sobrang gulo kasi may partner pa ako na hindi ko alam kung paano ko hihiwalayan dahil ayoko na talaga. Tapos biglang dumating siya sa buhay ko na alam mo yun, yung comfort zone mo, yung magiging comfort zone mo. Dumating pa ako sa time na pag sinusundo ako ng boyfriend ko, tinatakasan ko siya, tinataguan ko siya, pero kasabay ko yung partner ko ngayon. Alam mo yun, yung nakikita niya akong nagtatago dun sa boyfriend ko. And until nakita niya na nag-aaway kami ng boyfriend ko that time kasi sinundo ako ng lasing at inaway ko talaga ng malala. Kasi ayoko nga sinusundo ako ng lasing. So yun, nakwento ko sa kanya, yun nangyari, kinabukasan. At eto na, mas malala na, lumalala na yung sitwasyon ko. Hindi ko na nakakausap yung boyfriend ko, pero nagsasama pa rin kami. Pumupunta siya dito sa bahay, pero wala na talaga. So hanggang nagkaroon ako ng lakas ng loob na makipaghiwalay, pero hindi ako hiniwalayan. Tapos umuwi ako ng lasing, nang hindi niya alam. Ang nangyari is away talaga. At yun, lumala na, nag-away na dito sa bahay, nagkagulo na lahat, pati yung pamilya ko nagulo na dahil sa amin dalawa. So yun, tinigil ko na, hindi niya talaga ako tinitigilan, hindi niya ako pinapapasok sa trabaho. Gumigising siya ng maaga, lasing na lasing, tapos hihintayin niya ako para ihatid. Ayoko na nga magpahatid. Parang mangyayari, sobrang gulo na. So until na-realize ko na what if mag-cheat ako para may reason ako kung bakit ko siya gustong hiwalayan, and hindi ko din alam, magulo. So yun, nakausap ko na siya. Doon na kami nagsimulang
magkaroon ng komunikasyon. So, lumalalim na talaga until nagkausap kami na sabi ko, aayusin ko, magiging maayos. Kasi siya, sobrang, wala siyang problema kasi wala naman siyang girlfriend. So, parang umaayon siya sa akin kung ano yung gusto kong gawin. Basta, sabi niya, go with the flow lang. Ganun lang yung reaction niya sa sistema namin that time. Pero, hindi ko hinayaang tumagal na. So, yun, pinipilit na namin iayos kung ano yung pwede namin gawin para maayos yung relasyon namin. So, tumagal hanggang sa nagiging okay naman yung flow ng relasyon namin. As in, sa kanya ko lahat nakikita. Yung mga hindi ko nakikita sa partner ko dati. So, yun. Kung gusto nyo pa ng part 2, mga comment lang kayo. Thank you for watching, guys. Bye!